Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel! So today is Wednesday. Yes, 2 days na lang. Friday na naman. So ayun guys, trabaho na naman ulit tayo. And palamig na palamig talaga yung panahon ngayon guys. Grabe, talaga mangangatog ka na sa lamig ng panahon. Kaya ito ngayon, buti na lang hindi na ako sinisipon. Pero yung mga katrabaho ko, sila naman ang sinipon, pati yung mga Koreano. Niloloko nga nila ako daw nagkalat ng virus. Pero sabi naman nila, sa panahon talaga, uso ang kamgi, flu. Ayun, kaya ni-required kami na magsuot ng mask. Ay, oo nga pala, buti naalala ko. Saan yung mask ko? Nire-required kami na mag-mask sa loob ng company. So, ayan guys, kuha tayo ng mask. Buti na lang meron pa ako. Kasi nga, hindi na ganun ka, yung COVID, diba? Kaya, ayan. Buti na lang meron pa akong mask na natira. So, sa mga EPS aspirant dyan, or sa mga EPS worker na paparating pa lang dito sa South Korea, kailangan mag-ready kayo ng mga gamot anti-flu, allergy. Kasi guys, talagang minsan mabibigla yung katawan nyo sa sobrang lamig. Talagang uubo, sisipunin kayo. Kaya guys, kahit naman na may yakguk dito, maganda na rin na yung magdala kayo ng mga gamot ninyo na para at least meron na kayong gamot right away. Hindi yung pupunta pa kayo ng yakguk. Diba? Kahit sinasabi ng iba na, ay meron naman dito, gano'n. Maganda na rin na yung magdala na rin kayo para at least ready. Since na-open na rin natin yung ganung topic na kung ano yung mga dapat dalhin, naisip ko guys na gawan ng video yon. So, yun yung topic natin for today guys. Kung ano yung mga dapat dalhin ng isang EPS aspirant or EPS newcomer na paparating dito sa South Korea. So, mamaya-maya, or pagka-out ko guys, pag-usapan natin yon kasi medyo konti na lang yung oras natin. Mga ano na lang. Ay, meron na lang akong 5 minutes at papasok na ako sa trabaho, guys. So, mamaya, pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na dapat dalhin or talagang kailangan i-prioritize ng isang EPS aspirant or EPS newcomer na papunta dito sa South Korea. Every week guys, padami ng padami yung mga nade-deploy na regular EPS worker papunta dito sa South Korea. So sana sa mga nanonood dito sa aking YouTube channel and sa aking mga subscriber na gusto maging EPS worker dito, sana soon isa kayo sa ma-deploy papunta dito sa South Korea. Sana isa na rin kayo doon guys. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na nagalingan nyo sa exam. Talagang yung goal nyo talaga dapat is makuha ninyo yung EPS topic exam and may pasan nyo din yung skill test. Okay guys, so ayun, oras na para pumasok. So ayan, tara, pasok na tayo sa trabaho guys. Hey, lamig. Pasok na tayo guys. Grabe, lamig. Kuha muna pala ako ng gloves dito. Wala na akong gloves. So, pasok muna tayo dito guys. So, may gloves na tayo guys. Pasok na tayo. In muna. So, hi guys. Kaka-off ko lang. As usual, wala tayong overtime. Ay, go. Ayan, sa wakas. Tapos na ang trabaho. Ay, go. Sakit ang paa ko. So, kahit malamig sa labas guys, if yung work nyo is plastic injection, napakainit sa loob ng company.
Kasi nga, maraming mga heater, yung mga plastic injection na machine. Siyempre, may init yung mga yon. Tinutunaw yung mga resin para maging isang product. Kaya yon. So, if ever na ma-hire ka sa isang plastic injection na company, expect nyo na guys na sobrang init sa loob. Lalo na talaga guys, every summer talagang pasakit para ka nasa impyerno, gano'n. Pero, depende sa company guys, kung merong aircon, yung ganon, yung meron silang, kahit guys kasi may electric fan, kasi kami kahit isang electric fan kami sa loob, ganon din, sobrang init talaga guys. Yung papasok ka ng fresh, ganon. 8 o'clock kunyari yung pasok mo, papasok ka ng fresh. Diyos ko, 8:30 pa lang, haggard ka na, para ka nang nagtrabaho ng 8 hours. Kasi tumatagak na yung ano mo, pawis. So, ayun. Kaya expect nyo guys na sobrang init talaga kung sa plastic injection kayo ma-hire. So, ituloy pala natin yung topic natin kanina guys regarding sa kung ano yung mga dapat dalhin ng isang APS worker na papunta dito sa South Korea. Gaya nga ng sinabi ko kanina, di ba nga dahil malamig ang panahon, talagang napaka-importanteng magdala ng gamot. Ayun guys, so lalo na kung sa sipon, ubo, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, sakit ng katawan. Ayun guys, magdala kayo ng gamot. Yun, number 1, gamot. Kasi kahit na sinasabi kasi ng iba na, ay meron naman dito, para nga ready na, di ba? Hindi mo na kailangan pang pumunta ng yakguk. At least meron ka ng gamot. If ever na emergency na sobrang sakit ng ulo mo, kaya sinisipon ka, inuubo ka, at least meron ka ng baon na gamot. Lalo na kung yung katawan mo talaga mabibigla sa lamig ng panahon. Pangalawa sa listahan guys is huwag yung kalimutang magdala ng katingko, Vicks at Salon Pass. Lalo na sa mga lalaki, yung baka yung madadatnan yung trabaho dito is puro buhatan or baka mapasabak agad kayo sa buhatan guys, for sure mabibigla yung katawan ninyo, lalo na kung yung trabaho nyo sa Philippines is sa office and then ang madadatnan yung trabaho dito is puro buhatan. For sure talaga mabibigla yung katawan nyo. Expect nyo na makakaramdam kayo ng sakit ng katawan lalo na sa first day of work ninyo. Ako nga guys, may baon akong mga katingko, Salon Pass, Vicks, talagang gamit na gamit ko guys kasi sobrang minsan naman, di naman lagi. May time talaga na yung ibang trabaho namin talagang medyo mabigat. So ayun, talagang sasakit yung katawan. Kaya ayun guys, napaka-importante and very essential naman talaga yung Vicks, Salon Pass and katingko. Kaya mas maganda na rin na magdala na kayo. Pangatlo guys sa listahan is kailangan meron kang dalang vitamins. Kasi guys, kailangan nating magpalakas ng resistensya. Siyempre, napaka-importante na alagaan natin yung sarili natin. Kaya mas maganda rin guys na magdala ka ng vitamins. Siyempre, ang puhunan natin dito as EPS worker is yung katawan natin guys, yung sarili natin. Siyempre, nagtatrabaho tayo, hindi pwedeng papabayaan natin yung sarili natin. Kaya maganda din guys na magdala kayo ng yung mga vitamins. Kasi kung bibili kayo sa Asian Mart guys, sobrang mahal. 3 times ata ang presyo. Kaya mas maganda na rin na habang andyan kayo sa Pilipinas and papunta pa lang kayo dito, is magdala na kayo ng inyong vitamins. Pang-apat sa listahan guys, magdala kayo ng shampoo, Colgate, and sabon panlaba. Good for 1 month habang hindi pa kayo sumasahod dito. Kasi guys, kung dito pa kayo bibili, napakamahal din ang bilihin dito guys. Hindi lang sa Pilipinas. So, mas maganda na meron na kayong baon, good for 1 month. Para yung pocket money ninyo is medyo hindi siya nagagalaw. Kasi meron na kayong mga essentials ninyo na gagamitin, good for 1 month. Panglima guys is doon naman tayo sa pagkain, tapos na tayo sa mga essentials. So alam naman natin guys na bawal yung meat product, chicken product, and beef. Dahil nga dun sa mga swine flu kineme, gano'n, di ba? So ayun guys, pagkain naman tayo, ano ba yung mga dapat na dalhin na pagkain? So dapat kasama to sa listahan ninyo.
kailangan magdala rin kayo ng, depende sa gusto nyo, pansit canton, cup noodles, ay hindi naman cup noodles, Lucky Me, canned goods, lalo na century tuna and sardines. Kasi guys, kahit sabihin nga nila na, di ba nga, yung mga ibang vloggers, sinasabi nila, wag na kayong bumili ng ganyan kasi meron naman kayong mabibili dito. Kahit paulit-ulit kong sabihin sa inyo guys, hindi ako magsasawa. Kung bibili kayo sa Asian Mart, kahit yung kakadating nyo pa lang, tapos naisipan nyo, ay gusto ko ng pansit canton, bibili ka sa Asian Mart. Guys, sobrang mahal sa Asian Mart. Kaya maganda na rin na kahit iilang piraso lang, magdala ka. Lalo na kung yung sa company ninyo is provided na yung lunch and then hindi mo gusto, di ba, yung lunch and dinner, hindi masarap yung ulam, syempre magugutom ka, at least meron kang baon na pwede mong kainin agad, instant lang na iluluto mo yung tawag doon, yung pansit canton, and then yung century tuna or sardines is naka-ready na. Bubunutin mo na lang sa maleta mo. Ayun, di ba? May pagkain ka na. Hindi yung pumunta ka ng Asian Mart o kaya kakain ka sa labas. Ay, nako, mahal din. Mauubos lang yung pocket money mo. Kaya kahit mga ilang piraso guys, magdala din kayo nun. Pang-anim sa listahan guys is yung mga condiments katulad ng magic sarap, paminta, yung durog na paminta, nor, sinigang mix, yung tocino mix, caldereta mix, kari-kari mix. Magdala na rin kayo ng ganun guys, kahit iilang piraso lang. Lalo na kung mahilig kang magluto, at least meron ka ng mga ganong condiments, 'di ba? Kasi mahal din yun sa Asian Mart kung bibili kayo dito. Kaya guys, wag niyong kalimutan, lalo na kung mahilig ka magluto, magdala ka ng mga ganon. Kung darating kayo dito sa Korea guys na nagkataon na malamig na yung panahon, syempre magdala rin kayo ng iilang piraso ng sweater and then yung mga jogging pants and medyas na makapal. If ever na meron sa Pilipinas guys, magdala na rin kayo kahit iilang piraso lang. At least, meron kayong may isusuot. Yung mga medyas din guys na maninipis, magdala rin kayo kasi medyo pricey rin sila dito. And dun sa makakapal na medyas naman guys, kung meron kayong mabibili sa Pilipinas, bumili na kayo. Pero meron din kayong mabibili dito. Kasi kung dumating na yung sahod mo or nakasahod ka na, pwede ka naman na bumili dito. Kaya mas maganda din guys na bumili dito ng mga sweater, lalo na yung mga pang-inner or jogging pants. Kasi talaga yung tela ng mga binebenta nila dito is appropriate dito sa klima nila. Kaya mas maganda na rin guys na konti na lang yung dalhin yung mga panlamig na galing sa Pilipinas. So ang next naman na dapat dalhin is napkin. Para sa babae ito guys ha. So ayun, napkin. Ang gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi lang sa Pilipinas mahal ang bilihin. Dito din, lalo na yung napkin guys. Napakamahal. Parang yung ibang nagre-range yung napkin dito ng 8,000 won to 20,000 won. Diba? Napakamahal. Kaya maganda na rin na magbaon kayo ng may stock na kayong good for 1 to 2 months. So ayun. Sa kakadaldal ko guys, nakalimutan ko meron pala akong ilaw ba't hindi ko binubuksan, ba? Nakakaloka. Kaya ang dilim ng mga, sabi ko ang dilim. Ay pala yung ilaw ko kasi kaninang nag-out ako ng alas 5, medyo maliwanag pa. And then mga 5:30 na guys, syempre nagva-vlog nga ako, hindi ko na malayan. Medyo dumidilim na kaya napapansin ko yung mga video ko, ba't ang dilim? Nakalimutan kong buksan ng ilaw ko. Ano ba yan? Balik na tayo sa topic guys. So, yung pinaka-last and ang pinaka-importante ito guys. Kailangan magbaon kayo ng lakas ng loob at mahabang pasensya. Lalo na kung first time ninyong mapalayo sa inyong pamilya. Napaka-importante nito guys. Kailangan malakas ang loob ninyo and habaan ninyo yung pasensya ninyo kasi hindi nyo alam kung ano yung madadatnan nyo dito sa South Korea. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo guys, expect the unexpected. Okay? Kaya kung pupunta kayo dito guys, kailangan spiritually, mentally, physically prepared kayo. Okay? Kaya sa mga nanonood dito sa vlog ko and sa mga subscriber ko na gustong magtrabaho dito as EPS worker,
Sana isa kayo sa mga ma-deploy as EPS worker dito soon and makarating kayo dito sa South Korea. Kaya guys, lagi ko sinasabi sa inyo na magpursige kayo sa pag-aaral ng Korean language. Kasi lahat ng yung pasakit na yan or paghihirap ninyo sa unang step pa lang, lahat yan worth it once makapagtrabaho ka na dito sa South Korea. Kaya galingan nyo guys. I think dito ko na i-end yung vlog guys. So kung nagustuhan nyo itong video na ito, please give it a thumbs up. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So ayun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!